Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magtanggal at magkabit ng gulong. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Like na rin. Okay, so itong video na to ay para sa mga newbie nating kabadyak na hindi pa alam kung paano magtanggal at magkabit ng gulong. So hindi natin i-cover dito yung tubeless. Ano lang, yung ordinary lang na tube tire. So mas mapapadali yung trabaho natin kung meron tayong tire lever. Ito, katulad nito. Kung bibili kayo ng tire lever, dapat merong hook dito sa gilid. Mas maganda rin kung meron kang dalawa or minsan, kailangan mo tatlo. Pero depende yon kung sobrang tigas ng gulong. Okay, so kuha ka lang ng kahit anong panundot dito sa pito. Kahit yung stick ng walis tingting, extrang rayos, o kahit nga itong dulo ng screwdriver, pwede yan. Kung wala ka yan, pwede yung kuko. Ayan, pero nakakangalay. Kasi matagal yan. Ginagamitan ko ng valve tool o valve remover para mas mabilis. So, dito ka magsisimula sa may opposite side ng pito. Kasi kapag dito ka sa pito nagsimula, may chances na ma-damage mo yung pito. Ngayon, ang gagawin mo muna, itutulak mo yung goma o itong gulong papunta dito sa gitna ng rim. Minsan, merong mga gulong na sobrang kapit dito sa rim. Medyo kailangan mo pang puwersahin itulak. Although, dito sa hawak natin, dito sa demo natin, medyo maluwag na siya. Yan. So, ang gagawin mo lang, hawak ka dito sa may rayos, dito sa may bandang rim, tapos itulak mo lang yung gulong palabas. Medyo iaangat mo ng konti. Okay, di ba? Tanggal na siya. Tapos, ang kamay mo, pasok mo dito sa may gulong at slide mo lang. Ayun na, tanggal na yung isang tire bead, tapos tulak mo ulit. Yan, angat mo lang. Angat mo siyang konti para umangat yung tire bead. Tapos, tulak. Okay. Di ba? Yun lang, kamay lang. Pero yun nga, minsan, merong mga gulong na sobrang kapit sa rim. Tutulak mo yung gulong. Pag nakita mo yung tire bead lumitaw, ipasok mo dyan yung tire lever. Ayan, iangat mo lang pag ganyan. Ayan, pag ganyan. Tapos, ibababa mo tong tire lever, palabas. Yun. Ayan, tapos, pasok mo tong tire lever, at slide mo lang. Okay. Diba? Yun lang, kadali. Tapos, kung minsan, meron ding mga gulong na sobrang hirap din talagang tanggalin, dito naman sa may kabilang bead. So, para mas mapadali, tanggalin mo tong interior para merong room. Merong space yung gulong na gumalaw. Ayan, so wala nang interior, wala nang nakaharang. Subukan mo ulit yung ginawa natin, yung kamay. So, angat mo lang yung gulong, tapos itulak mo. Ayan, tanggal na siya. Diba? So, kung medyo matigas talaga, gamitan mo na ng tire lever. Dapat itong hook ng tire lever yung ipapasok mo. Hindi pa ganito, dapat pa ganyan, nakaangat. Pasok mo lang, itong tire lever, ibababa mo pa ganyan. Yan. Pag ganyan, tapos pag ganun. Pag binaba mo yung tire lever, bubuka na yung tire bead. Pero minsan, merong mga gulong na sobrang tigas, ang medyo mahirap pang tanggalin yan. Kaya effective din kung ang bibilin mong tire lever yung merong hook sa gilid. Para yun dito sa rayos. Yan, i-hook mo siya. Sasabit mo siya dito sa rayos. Yan. So, meron ng tagahawak dyan. Gamit itong isa pang tire lever mo, pwede mo nang sundutin dito sa kabila. Tapos, pwede mo nang itulak. Tulak lang, tulak. Yan. Okay. Basta kapag lumuwag yung tire bead, luluwa na yan, na matatanggal na yan. Ayun na, natanggal na natin. Okay, so kung magkakabit naman tayo ng gulong, ganito naman. So itong interior, ipasok mo na dito sa loob ng gulong. Ngayon, kung bago ang interior mo, medyo flat pa yan, lalagyan mo siya ng konting hangin.
Huwag mo lang sosobrahan, basta bumilog lang siya ng konti, okay na yon. Ito, kakabit ko na, nalagyan ko na ng konting hangin. So, hanapin mo dito sa sidewall yung direction ng rotation ng gulong. Rotation, papunta daw doon. Para mas hindi nakakalito, lagi mong iharap sa'yo yung rotor. Pag nakaharap na yung rotor sa'yo, ibig sabihin, yung ikot ng gulong papunta doon. Kung minsan, merong din mga gulong na walang indicator ng rotation, walang nakasulat na rotation. So, para malaman yung rotation nun, kung walang nakalagay, tignan mo dito sa may tire pattern. Yung design niya, 'di ba, parang pa-arrow. So nakaturo siya papunta dito. So yun lang yung sundan mo. Minsan merong mga gulong na wala talagang rotation. Walang direction yung rotation. Kahit baligtad, pwede. Katulad nito, wala siyang indicator ng rotation. Dito sa tire tread niya, sa tire pattern niya, wala rin. So ibig sabihin niyan, pwedeng baliktaran. Pero kapag ganito yung tire tread niya, medyo directional yung design, yan yung susundan mo. Hindi pwedeng baligtad kasi mas mapupudpud yan. Okay, so nakaharap sa atin yung rotor. Tapos itong pito, lagay mo dito sa may ibabaw. Susuot mo lang yung pito. Yun. Sunod itong tire bead, ipapasok mo na dito sa may rim. Itong pito, wag mo munang hilahin. Saka na. Tapos, ikot mo na. Ayan, pasok mo lang itong bead. Okay. Yun. Ayan, okay. So, dahil bago tong gulong, medyo masikip siya. So, gagamitan natin siya ng tire lever. So, itong hook, pabaligtad naman pag ganyan. So, yung hook, ilalagay mo dito, ipapatong mo dito sa may rim. Tapos, itong tire lever, iaangat mo. Slide mo lang ng konti. Huwag masyadong malayo. Pakonti-konti lang tayo. Yan, tapos, angat. Angat. Okay, kapag nandito na tayo sa may last part ng bead, ilagay mo na sa bandang gitna para lahat na sakop na. Oo, di ba? Ayos. Okay, so next natin itong kabilang side, yung kabilang bead. Itong pito, ipasok mo muna siya ng konti para hindi siya nakaharang. Itong tire bead na nandito sa part ng may pito, slide mo na. Yan. Yun. Kabila. Okay. Pag hindi na kaya ng daliri mo, gumamit ka na ng tire lever. So dito guys, medyo malaki pa yung part na hindi nakapasok, di ba? So unti-untiin mo lang. Pasok mo yung tire lever. Yan, banda dito. Yun. Ito, konti na lang. Tapos, lagay natin sa gitna. Okay, o, di ba? Pasok. Tapos, itong gulong, yan, masahe mo lang. Tapos, pwede mo nang hilahin itong pito. Yun. Bakit inaangat pa yung pito? Pag hindi mo kasi inangat yung pito, may ipit yung interior. Pag inangat mo yan, meron ng room para pumasok dito yung bead ng gulong. Saka mo siya hihilahin para itong interior bumaba. Di ba? Hindi siya maiipit. Keep in mind, itong pito dapat straight lang siya. Hindi siya pwedeng nakatagilid. Kapag nakatagilid yan, ulitin mo ulit. Baklasin mo ulit yung gulong. Kasi masisira yung pito dyan. So, kailangan mong i-max out yung PSI o dadamihan mo yung hangin para mag-lock yung tire bead dito sa rim. So, sabi dito sa gulong na to, 65 PSI daw yung max niya. So, paabutin natin hanggang 65. Minsan, may maririnig kang tunog, yung may parang pumuputok. So, yung may pumuputok na yon, okay lang yon. Ibig sabihin, kumagat na yung tire bead dun sa rim. Okay, so nabomba na natin, max presyo. So, check natin. So, dito mo siya i-check. Dito sa bead indicator. Kapag lumitaw yan, ibig sabihin, properly seated na yung tire sa rim. Kapag hindi lumitaw yung bead indicator, ibig sabihin, hindi pa napuwersa yung tire bead, hindi pa nakakagat ng rim. So, bombahan mo pa ulit, tapos hintayin mo yung tunog, yung pumuputok na tunog. So, since 65 PSI to, bawasan mo na sa gusto mong PSI.
Ayan, okay na to. Malambot. Yun. So yun guys, yung pagtanggal at pagkabit ng gulong. So kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa o kung may gusto kong idagdag, comment down below lang. So yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.